Dumating si Lin Zichen sa pintuan ng huling yugto ng pagsusulit, na nakatayo sa harap mismo ng isang dambuhalang pintuang bakal na nagkukulong sa isang nakatatakot at may sungay na halimaw. Ang isang tanda ng babala sa tabi ng pinto ay nagpapaliwanag na ang pagpindot sa button ng pag-release ay magpapakawala sa Hell Demon Ape. Ang beast na ito ay isang powerhouse sa Advanced 6th Rank Great Perfection na may pambihirang bilis, depensa, at lakas ng pag-atake, kaya ang pagsusulit ay mahigpit na nagre-rekomenda na talunin ito bilang isang koponan. Mabilis na napagtanto ni Lin Zichen na ang brutal na unggoy na ito ay nakalaan upang maging huling boss ng pagsusulit. Kahit na ang ranggo ng halimaw ay bahagyang mataas kaysa sa kanyang kasalukuyang biological level, si Lin Zichen ay nananatiling ganap na walang takot. Salamat sa kanyang napakalakas na nakatumpok na mga inherited beast trait na nakuha. Alam niya na ang kanyang tunay na lakas sa labanan ay higit pa sa sapat upang durugan ito. Sa pagnanais na tapusin ang mga bagay-bagay sa lalong madaling panahon, pinindot ni Zichen ang mekanismo at pinalabas ang pagpapakawala sa pinto. Ang mabibigat na blast door ay nagpapakita ng pagbukas, at ang galit na Hell Demon Ape ay sumusugod patungo sa arena, na nagpapakawala ng isang nakatatakot at nakapangangatog lupang Ethangal. Habang nanunood sa pamamagitan ng mga monitor, ang mga elder ay nabigla sa kaganapan. Nagtataka si Elder Shangguan kung saan nakukuha ng baguhang ito mula sa daigdig ang tiwala sa sarili upang harapin ang beast ng nag-iisa, habang si Old Bai ay nagbibigay sa kanya ng papuri para sa kanyang purong katapangan. Samantala, si Old Chen ay nanunood ng maingat, habang nag-aalinlangan kung ang bata ay makapagpapatunay ba sa kanyang katapangan sa pamamagitan ng mga tunay na resulta. Habang ang dambuhalang beast ay sumusugod pasulong, si Lin Zichen ay hindi man lang nag-aabala na tumakbo o maglagay ng defensive guard, sa halip ay kalmado siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan habang ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang mga bulsa, na handang ipakita sa halimaw kung sino talaga ang nakaupo sa tuktok ng food chain. Ang dambuhalang Hell Demon Ape ay nagpapakawala ng isang nakapangangatog lupang suntok na nakatutok ng diretsyo sa ulo ni Lin Zichen. Ganap na walang kabal-abala, sinalubong ni Zichen ang pag-atake ng harapan gamit ang isang simpleng sariling suntok. Ang pambihirang lakas sa likod ng kanyang patama ay instant na nagwawasak sa bisig ng dambuhalang halimaw upang maging pira-pirasong may dugo. Ang epekto ay nagpapasabog sa buong beast ng pira-piraso sa isang dambuhalang pulang pagsabog. Agad-agad na kinumpirma ng system na na-absorb ni Lin Zichen ang life origin ng ape na nag-uunlock sa Hell Demon Ape entry sa kanyang codex. At nagbibigay sa kanya ng prime stance trait na nagbibigay ng isang dambuhalang pagtaas sa kanyang pag-atake depensa at bilis. Pabalik sa control room si City Lord Him Uji at ang mga elder ay ganap na nawawalan ng bait. Nakatitig sila sa mga screen sa matinding pagkagulat, habang hindi makapaniwala na ang isang Advanced 6th Rank Great Perfection Boss Monster ay katatapos lamang na may tambos sa isang solong patama. Sa pagkatuwa sa nakakatawang lakas ng bata, hinawakan ni Himuji ang kanyang sound transmitting conch at inutusan si Lin Zichen na durugan ang tanda ng pagsusulit. Pumasok sa loob ng bakanting kulungan, at isara ang mga pinto sa kanyang likod. Nagpasya siya na si Lin Zichen ay ang bago ng huling boss ng pagsusulit, na nangangahulugang ang iba pang mga recruit ay kailangang magtulong-tulong kung gusto nila ng anumang pagkakataon na talunin siya. Sa pagkarinig sa ligaw na utos, si Zichen ay ngumisi lamang, habang tunay na naaliw. Sa ideya na umarte bilang isang raid boss para sa iba pang mga trainee. Habang naghihintay sa loob ng kulungan para sa pagdating ng mga tagahamon, ipinalalaganap ni Zichen ang kanyang mental sense sa kabuuan ng arena. Madali niyang natutukoy ang 7 iba pang elite recruit, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi niya maramdaman si Shen Qingdan kahit saan. Ang pag-aalala ay mabilis na gumagapang sa kanya habang nagtataka kung mayroong bang bagay na nagkamali. Samantala, malalim sa isang madilim na sulok ng kagubatan. Ang isang kakaiba at kumikinang na kulay asul na enerhiya ay umiikot sa paligid ni Shen Qingdan. Habang ang mga nakatatakot at nakagagayumang pabulong na boses ay pumapailan lang sa kanyang paligid, na nagdarasal para sa paggising ng isang sinaunang Diyos. Na-trap sa isang tulala sa ilalim ng misteryosong kapangyarihang ito, si Shen Qingdan ay walang isip na inuulit ang nakatatakot na dasal, na tumatawag para sa muling pagsilang ng lahat ng mga buhay na nilalang upang tanggapin ang liwanag.
Lumuhod si Shen Qinghan sa tabi ng mga umiilaw na asul na ron na umiikot sa tubig, at pilit inaalam kung sino ang patuloy na bumubulong sa kanyang mga tainga. Sumigaw siya sa kakaibang presensya, tinatanong kung naiintindihan ba nito ang kanyang mga sinasabi. Dahil walang nakuhang sagot, sumuko siya at tumalikod para umalis. Ngunit sa mismong sandaling iyon, umahan mula sa tubig ang mga dambuhala at umiilaw na asul na spirit beast, yumuko sa kanya ng may paggalang at tinawag siyang kanilang dakilang Diyos. Sa ibang dako, mabilis na tumatakbo ang iba pang mga recruit sa loob ng trial zone. Isang nakabaluting recruit ang nagmadaling pumunta sa unahan, tinutokso ang kanyang squad dahil sa napakabagal nilang gumalaw. Ibinuko ng may asul na buhok na recruit ang kanyang mga pakpak, sabay banat nakakasimula pa lang ng tunay na karera at binalaan itong huwag masyadong maging mayabang. Habang mas lumalalim sila sa kakahuyan, biglang tumigil sa pagkalito ang may sungay na recruit nang mapagtanto niyang wala ni isang halimaw silang makita. Pinuno ng masangsang na amoy ng dugo ang hangin, na nagpapatunay na ang lahat ng nilalang sa zone ay pinaslang na. Kahit pa ganoon, sinabi ng nakabaluting recruit na baliwalain na lang ang misteryo at mag-focus sa mabilis na pag-clear ng stage. Pagdating nila sa pinakahuling silid, nakita nila ang isang malaking mantsa ng dugo na nakakalat sa sahig. Kalmadong nakalutang sa mismong harapan nila si Lin Zichen, kaya napangiti ang may sungay na recruit dahil nahulaan niya ng tama na ang final boss ay isang inhumane. Nang makita kung gaano kabata ang hitsura ni Lin Zichen, nagreklamo ang nakabaluting recruit na ang paggamit ng isang 18 taong gulang na boss ay nangangahulugang minamaliit sila ng mga examiner. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang kasamahan na manatiling alerto, at ipinaalala sa grupo na ang mga henyo na tulad ni Luo Chenzo ay bata rin. Tinukso sila ng armored beetle recruit sa pagiging duwag, ikinakatwira na kahit hindi nila kayang talunin ang isang halimaw tulad ni Luo Chenzo, siguradong hindi sila matatalo sa isang batang nakakulong sa hola. Tiwala sa kanyang lakas, naghagis siya ng isang piraso ng bato upang paganahin ang mekanismo ng tarangkahan. Pagkabukas ng mga dambuhalang pinto, kalmadong lumabas si Lin Zichen at pinagmasdan ang mga humahamon. Napansin niya na kahit ang mga recruit na ito ay nasa unang bahagi pa lang ng kanilang edad 20s, lahat sila ay umabot na sa rurok ng advanced 5th rank, na nagpapatunay na tunay na kahanga-hanga ang kanilang talento. Pinalakas ng 3 recruit ang kanilang mga abilidad at pumwesto para lumaban, handa ang bawat isa na makipaglaban gamit ang kanilang pinakamataas na lakas. Maingat silang pinanood ni Lin Zichen, kuryosong makita kung tutugma ba ang kanilang tunay na husay sa pakikipaglaban sa kanilang mataas na antas ng talento. Taglay ang isang kalmadong ngiti, inanyayahan niya silang 3 na umatake ng sabay-sabay upang masubukan niya kung ano ang kaya nilang gawin. Dahil nasaktan ang ego sa kampanteng ugali nito, dumiretso ng sugod ang armored beetle recruit. Minura siya ng blue-winged recruit dahil sa pagtatangkang agawin ang unang pwesto, habang binalaan siya ng may sungay na recruit na ang final boss na pinili ng militar ay hindi magiging madaling pabagsakin ng mag-isa. Tumalon ng mataas sa ere, nagpakawala ang beetle recruit ng isang mabigat na suntok na punong-puno ng puwersa na umaabot sa advanced 6th rank. Pagkakita sa biglaang pagsabog ng lakas na ito, inakala ng kanyang mga kasamahan na siguradong panalo na siya sa laban. Habang sumisigaw na pababagsakin si Lin Zichen, ibinagsak niya ang kanyang kamao ng diretsyo sa ulo nito. Nananatiling kalmado si Lin Zichen, at sa sandaling tumama ang suntok, isang malakas at marahas na shockwave ang yumanig sa arena. Sa isang iglap, nakabulagta at walang malay ang armored beetle recruit sa loob ng isang malaking hukay habang ang kanyang baluti ay ganap na nawasak. Nanigas sa takot ang 2 pang recruit, gulat na ang pinakamalakas sa kanila na umatake ay pinatumba lamang sa isang tira. Tumingin si Lin Zichen sa 2 naiwan at tinanong kung gusto nilang lumaban sa kanya ng isa-isa tulad ng kanilang kaibigan, o kung mas gusto nilang makatipid sa oras at umatake na lang ng sabay.